Ang nakaraan. Pagkatapos makausap ni Cain ang dragon, ipinadala sila sa Sor Akasha. Pagdating nila sa Sor Akasha, mukhang wala namang kakaiba. Ngunit nang magtanong sila tungkol sa mga kasama nila, lalo na sa prinsesa, napansin nila ang mga kakaibang sagot ng mga beastman. Doon nila nalaman na may nagpapanggap na prinsesa at kasalukuyang nakakulong sa loob ng palasyo. Dahil sa mga kakaibang kaganapan, nag-isip ang dalawa ng paraan kung paano iligtas si Shia. Kailangan din nilang mag-imbestiga pa, kaya naisip nilang tingnan ang kabilang bakod ng Sor Akasha. Pagdating nila sa bakod, sinabi ng mga kawal na walang anuman sa labas ng kabisera, at na ang mundo ay Sor Akasha, at ang Sor Akasha ay ang mundo. Dito na napagtanto ni Cain na may kakaiba, kaya pinilit nilang tumawid sa kabilang bakod. Doon nila natuklasan na may isang malaking barrier na bumabalot sa Sor Akasha. Dahil dito, naisip ni Cain na kailangan nila ang prinsesa dahil ito lamang ang may sapat na kaalaman at kakayahan upang lutisin ang barrier. Naalala ni Cain ang isang sikretong lagusan na ginagamit nila ng kanyang lolo noong bata pa siya upang makapasok sa palasyo. Ginamit niya ang susi, at isang lagusan ang bumukas, tila isang daanan sa kalawakan. Pagdating nila sa kabilang dulo ng lagusan, hindi inaasahan ni Cain at Shaurin na kaharapon mismo ang Beast King. Sa hindi malamang dahilan, tila inaabangan na sila nito sa lihim nilang pagpasok sa palasyo. Sakto namang dumating ang Sword God, na nagsabing hindi niya inaasahan na mauunang makapasok sina Cain at Shaurin. Ang pagpapatuloy. Dumating ang Sword God at sinabi niya sa Beast King, mukhang hindi mo kilala kung sino ako. Agad namang sumagot ang Beast King, malamang. Sino ka ba at ano ang pakay mo? Tumingin ang Sword God kina Cain at Shaurin at sinabi, mukhang hindi na kayo nagulat. Ibig sabihin, alam niyo na kung ano ang nangyayari. Sumagot naman si Cain, oo, ipapaliwanag ko mamaya. Pero una, kailangan muna nating iligtas ang Shrine Maiden. Naiintindihan ito ng matanda at sinabi sa dalawa, umalis na kayo at iligtas niyo na si Shay. Susunod na lang ako mamaya. Sabay hugot ng kanyang espada, handa nang harapin ang Beast King. Nagalit naman ang Beast King at sinabi, sino ka para magyabang ng ganyan sa harap ko? Sa tingin mo ba, hahayaan ko lang silang makaalis? Biglang nag-berserk ang Beast King. Ngunit minadali pa rin ni Sword God ang dalawa upang makatakas. Bago umalis, nagpasalamat pa si Cain sa matanda. Pagbukas ng pinto, agad na kumari pa ng takbo sina Cain at Shaurin. Samantala, inutusan ng Beast King ang kanyang mga kawal na pigilan sila, ngunit wala silang nagawa sa lakas ng dalawa. Biglang may malakas na kalabog mula sa kwartong kanilang pinanggalingan. Sabi ni Shaurin, parang bibigay na ang buong gusali. Ang shockwave na yun, malamang si Sword God ang gumagawa ng paraan para tulungan tayong makatakas. Tara, bilasan na natin. Kailangan nating mailigtas si Shay. Pagkalipas ng isang oras, nakuha na ni Cain at Shaurin si Shay at agad silang nakalabas ng gusali. Nakakita sila ng isang kuweba at pumasok doon. Sinabi ni Shay, salamat sa Diyos. Sa tingin ko, nakatakas na tayo sa mga guards. Si Neriel at ako lang ang nakakaalam ng kuweba na to, kaya ligtas tayo dito. Biglang umalis si Shaurin at sinabi, may naisip akong magandang ideya sa lugar na to. Dadalhin ko rito ang aking master. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na silang lahat, at dumating na rin ang Sword God. Napag-usapan na nila ang lahat ng nangyari at sa wakas, naintindihan na rin ni Sword God ang mga kaganapan. Habang napapaisip, sinabi ni Sword God, ang Sky Dragon ang gumabay sa atin dito. Sa isip naman ni Cain, so kahit pala si Sword God ay hindi naririnig ang boses ng Sky Dragon. Kinausap ni Cain si Prinsesa Shay at sinabi, ang pinaka-prioridad natin ngayon ay ang pag-iimbestiga sa barrier. Hiningi niya ang opinyon ng prinsesa tungkol dito habang nagpapasalamat sa kanya. Sumagot si Shay, ang barrier ay gawa lang ng isang tao. Isang tao lang. Tanong ni Cain, halatang nagulat. Sagot ni Shay, nang pumasok ako sa Sor Akasha, nakita ko ang puso ng barrier. May isang taong nakatayo sa gitna nito. Nagtanong si Shaurin, ano ang ibig mong sabihin sa puso ng barrier? Sinagot nito ni Shay, ang buong formation ay sumusunod sa yin, yang, at sa 5 elemento. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang puso ng barrier. Napansin ko kaagad ito dahil walang mana annihilation.
Nagpatuloy siya, ang puso ng barrier ay kung saan nagsisimula at nananatili ang lahat ng enerhiya. Para sa ibang formation, kadalasan may iba pang tao na tumutulong upang mapanatili ito. Pero sa pagkakataong ito, isa lang ang nakita ko. Habang iniisip ito, napagtanto ni Sword God ang sitwasyon. Ang kinakaharap natin ngayon ay isang individual na exorcist na kayang magpanatili ng barrier mag-isa. Nakakabahala yan. Nagtanong naman si Shaorin, ang exorcist ba talaga ay malakas? Sumagot si Sword God, hindi sila malakas sa tradisyonal na paraan, pero mahirap silang labanan. Ginagamit nila ang lahat ng trick mula sa kanilang mga libro upang makatakas sa kahit anong oras. Ang mas mahirap pa, kailangan nating pumasok sa loob ng barrier para lang mahanap sila. Muling nagtanong si Shaorin, hindi ba pwedeng puntahan na lang natin ang puso ng barrier at patayin siya doon? Sumagot naman si Shay, sa tingin ko pa lang sa barrier, kaya nilang magkaroon ng hanggang 4,000 iba't ibang lokasyon na maaaring maging puso. Pero kung ganoon sila kalakas, sa palagay ko, kaya nilang magkaroon ng hanggang 10,000 lokasyon para dito. Nagulat ang lahat. Ano? Muling nagsalita si Shay, kaya ang unang dapat nating gawin ay mag-isip kung paano natin mahahanap ang tunay na puso ng barrier. Biglang may tumawag kay Shay. Prinsesa, hindi inaasahan ang pagdating ni Neriel, ngunit hindi tulad ng ibang beastman, agad niyang nakilala ang prinsesa. Sabi ni Neriel, Prinsesa, nandito ka na talaga. Matagal na tayong hindi nagkita, halos 10 taon na rin. Napatingin si Shay kay Neriel, gulat na tinanong, bakit ka nandito? Sumagot si Neriel, madalas ka namang pumunta rito kapag may kaguluhan, tama. Gaya noong bata pa tayo. Nang sindihan at sunugin mo ang bigot ng hari. Nahihiya namang sumagot si Shay at agad na itinanggi ang akusasyon. Hindi ko yun ginawa. Ngumiti si Neriel, kilalang kilala ang reaksyon ng prinsesa. Ikaw pa rin talaga ang prinsesa na nakilala ko. Napatanong naman si Shay, Neriel, naniniwala ka bang ako talaga ang prinsesa? Kahit ang ama ko ay tinatawag akong impostor. Muling sumagot si Neriel, ang kanyang kamahalan ay bahagyang nawala sa sarili dahil sa lungkot ng pagkawala mo, prinsesa. May hinanakit siya sa akin mula noong araw na nawala ka, 10 taon na ang nakalipas. Kaya kahit ipagtanggol kita bilang tunay na prinsesa, lalo lang siyang magagalit. Ang pagkakapit sa walang saysay na pag-asa ay nagdulot sa kanya ng takot at nagpabago sa kanyang puso. Hinawakan ni Neriel ang braso ni Shay at idinugtong, pero naniniwala ako sa'yo. Dagdag pa niya, naalala mo ba ang pangakong binitiwan ko 12 taon na ang nakalipas? Na kahit ang buong mundo ay magtaksil sa'yo, mananatili ako sa iyong tabi. Niyakap ni Neriel ang prinsesa, at pareho silang napaiyak. Napakomento naman si Sword God at sinabi, na kaya na niyang makawala sa spell na kahit ang Beast King ay hindi kinaya. Sumagot si Cain, hindi. Malakas ang pinagsamahan nila, at sapat na iyon para maniwala siya, kahit na nasa ilalim pa siya ng spell. Natuwa naman si Shaorin sa kanyang nakita at napakomento, napakapalad ng prinsesa na magkaroon ng isang kahangahangang kaibigan. Hinawakan ni Sword God ang ulo ni Shaorin at sinabi, nandito ako para sayo. Sumang-ayon naman si Shaorin at masiglang sinabi, tama. Nandyan naman ang aking master. Naisip naman ni Cain na natural lang na maramdaman iyon ni Shaorin, dahil ang kanyang master lang ang nag-iisang taong palaging nandyan para sa kanya. Kung gayon, ang madilim na ulap na nagtakip sa kanyang talento ay dapat maglaho, at lahat ng makatarungan at magagandang bituin ay dapat magtipon sa paligid niya. Sinabi ni Cain kay Shaorin, huwag kang mag-alala, hindi magtatagal makakahanap ka rin ng isang tunay na kaibigan para sayo. Nagtakang nagtanong si Shaorin, anong ibig mong sabihin? Biglang naputol ang usapan nila nang biglang umubo si Neriel, kasabay ng pagdura ng dugo. Napasigaw ang prinsesa, Neriel. Lahat ay nagulat. Binalak ni Shay gamitin ang kanyang heal skill, ngunit agad siyang pinigilan ni Sword God sa pamamagitan ng paghawak sa kanya. Huwag, mariing sabi ni Sword God. Ang mana sa loob ng katawan niya ay malamang na manipula. Ang healing skill ay makakasama sa kanya. Natataranta na ang prinsesa at hindi na alam ang gagawin. Samantala, si Neriel ay nanghihina ngunit pilit pa rin niyang tinawag ang prinsesa. Bumagsak siya sa mga kamay ni Shay at tuluyang nawalan ng malay. Napasigaw si Shay, Neriel. Gulat na nagtataka sina Cain at Shaorin.
Tanong ni Xiaorin, bakit nangyari ito? Dahil ba nakayanan niyang makalabas sa barrier spell? Sumang-ayon si Kane, baka nga dahil doon. Biglang may napansin si Kane at agad niyang hinatak pabalik ang prinsesa. Si Neriel, na wala pang malay, ay biglang tumayo. Isang itim na anino ang bumalot sa kanyang katawan, isang madilim na aura na pumapalibot sa kanya. Mukhang tuluyan na siyang sinakop ng spell at mariing sinabi, sino kayo para gayahin ang prinsesa? Hinanda niya ang kanyang espada, handang umatake, at galit na idinugtong, papatayin ko kayong lahat. Mabilis namang gumalaw si Kane, agad pumunta sa likod ni Neriel upang makapag-counter. Isang mabilis at matalim na chop sa batok ang ibinigay niya rito. Agad na nawala ng malay si Neriel. Humingi naman ng tali si Kane upang itali siya. Matapos itali si Neriel, iniwan na lang nila itong nagpapahinga sa loob ng kuweba at lumabas na ang lahat. Napatanong si Shay, ano ang nangyari kay Neriel? Sagot ni Sword God, baka nagkaroon ng kaunting problema sa barrier. Sumang-ayon si Kane, tama siya. Hindi sumunod si Lady Neriel sa mga spell ng barrier. Sa madaling sabi, inatake siya ng immune system ng Shadow World. At pagkatapos noon, muli siyang binuhay ng barrier. Napakunot-noo ang matanda sa narinig. Shadow World, may alam ka ba tungkol sa barrier na ito? Sumagot si Kane, oo, naalala ko lang kanina nang makita ko ang mga shadow na pumulibot kay Neriel. Ang barrier na ito ay tinatawag na Shadow World. Lahat ng nabubuhay sa loob nito ay kinukuha at muling binubuhay bilang shadow puppets. Napatigil si Prinsesa Shay at muling nagtanong, ibig sabihin, si Neriel at ang pamilya ko, hindi talaga sila ang mga nandito. Mabigat na tumanggaw si Kane. Oo, napaluha sa tuwa ang prinsesa. Salamat sa Diyos. Ibig sabihin, ligtas ang tunay kong pamilya at si Neriel. Babalik din tayo sa normal sa oras na mapabagsak natin ang barrier. Ngunit sumabat si Kane, prinsesa. Ang sinabi kong kinuha, sila, hindi ibig sabihin na natrap lang sila. Ang ibig kong sabihin, sila ay kinain. Napakunot-noo ang prinsesa. Anong ibig mong sabihin? Mabigat ang tinig ni Kane nang sumagot. Ang Sword Akasha ay tuluyan ng nabura. Ang Beast King, ang buong pamilya mo, kahit ang lahat ng nakatira sa Sword Akasha, ay kinain upang makalikha ng mundong ito. Nanlaki ang mata ni Shay, hindi matanggap ang kanyang narinig. Hindi ito maaaring totoo. Muli siyang binalot ng matinding emosyon, at bigla siyang nawalan ng malay. Nag-aalalang nagtanong si Xiaorin, ano na ang gagawin natin? Seryosong sumagot si Kane, may plano ako. Kailangan nating patayin ang caster at i-dispel ang barrier bago magbukang liwayway. Nagtanong naman si Sword God, alam mo ba kung nasaan siya? Tumanggo si Kane. Ang Shadow World ay isang ritual na may 72 formations, 9 divinations, at 72 ceremonies ng yin, yang, at 5 elemento. Sa ganoong kalkulasyon, ang puso ng barrier ay nasa kwarto ng Beast King, sa pinakamataas na bahagi ng palasyo. Samantala, sa loob ng palasyo ng Beast King, isang lalaki ang nakaupo sa isang trono, nakatitig sa tila mahiwagang screen gamit ang isang visual skill. Sa loob ng imaheng iyon, pinapanood niya sina Kane at ang kanyang mga kasama. Magsalita ito, may bahid ng matinding pagkapuot sa kanyang tinig. Kane von Euclid. Sa matagal na panahon, wala akong ibang pagpipilian kundi ang mamuhay ng nagtatago upang hindi mo ako matagpuan. Pero dahil sa mensaheng ipinadala sa akin ng Absolute One bago siya namatay, natagpuan ko ang paraan upang ipiklado ka magpakailanman. Ipaparanas ko sa iyo ang bangungot ng Shadow World hanggang sa huli mong hininga. At tatakasan ko ang aking kapalaran upang mamuhay ayon sa sarili kong nais. Ang lalaking ito, siya ang tunay na King of Creation. Ang lalaking ito, ay nasa pribadong silid ng Beast King sa ikawalong palapag, mahigpit na binabantayan ng mga shadow puppets. Ngunit ang isa sa pinakadapat nating ipag-alala ay ang Beast King. Kailangan nating tapusin ito ng mabilis bago pa mapansin ng Master of All Creation ang pag-atake, at bago niya may summon ang lahat ng shadow puppets at mabigyan pa ng buffs ang Beast King. Bukas, ang buong Beast Kingdom ay mag-aalay ng panalangin para sa unang henerasyon ng Beast King. Sa oras na iyon, lahat ng matataas na opisyal, lalo na ang Beast King, ay aalis sa palasyo. Iyon ang tamang pagkakataon para umatake at tapusin ang Master of All Creation.
Dumating na ang araw ng planong inilatag ni Kane. Biglang sumigaw ang isang kawal na beastman, inaatake tayo. Pigilan sila. Mabilis na sumugod ang grupo ni Kane sa kastilyo. Agad itong hinarang ng mga kawal, ngunit sa isang iglap, 4 na kaaway ang natagpas ng Sword God. Mauna na kayo, utos ni Sword God. Ako na ang bahala rito. Kailangan ninyong makarating sa caster sa itaas. Okay, sagot naman ni Xiaorin at Kane bago sila tuluyang pumasok sa kastilyo. Habang nasa loob, napansin ni Kane na mukhang maayos naman si Prinsesa Shay, pero biglang nag-flashback ang eksena. Narinig ni Shay ang kanilang pag-uusap, ang plano na dapat ay maiiwan siya kung saan sila nagpapahinga, at hindi sana siya isasama sa pag-atake sa kastilyo. Ngunit hindi siya pumayag. Tumayo siya at mariing sinabi, sasama ako. Tinanong siya ni Xiaorin, sigurado ka bang ayos ka lang? Matalim namang sumabat si Sword God, ang hindi mo pagkontrol sa iyong emosyon, at ang anumang pagkakamali sa misyong ito, ay hindi katanggap-tanggap. Sigurado ka bang kaya mo? Matatag ang sagot ni Shay, ayos lang ako. Ang mahalaga, lalabanan ninyo ang spellcaster, at kakailanganin ninyo ang tulad kong isang exorcist. Sa huli, pumayag si Sword God. Si Shay ay sasama kay Kane, habang si Xiaorin ay nakatuon sa kanyang proteksyon. Balik sa kasalukuyan, naisip ni Kane na sa ganitong pagkakataon, madalas mawala ng kontrol sa emosyon si Shay. Kailangan ko siyang bantayan. Dumiretso ang tatlo patungo sa hagdanan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, marami palang shadow traps na nakakalat sa paligid, at aksidente silang nakatapak sa isa. Biglang nag-activate ang isang illusion barrier, isang bitag na may kakayahang ipadala ang sinumang manghihimasok sa walang katapusang kawalan. Kapag na-activate ito, imposible na itong mainto. Kung ganun, bulong ni Kane. Prinsesa, kailangan mong gamitin ang 8 Lights Array. Agad namang ginamit ni Shay ang 8 Lights Array. Napaka-epektibo nito, naglaho ang mga shadow na muntik ng bumalat sa kanila. Ngunit, sa halip na mawala, ang mga anino ay dumiretso kay Shay. Ngayon, naintindihan na ni Kane kung bakit kailangan nilang gamitin ang 8 Lights Array, isang teknik na nag-a-absorb ng mana. Pilit nilabanan ni Shay ang mga anino at mariing sinabi, mas mabuti na ito kaysa tayong lahat ang kunin ng mga shadow. Ipinapaubaya ko na sa inyong dalawa ang pagpapatuloy ng misyon. Naisip ni Kane, dahil ang kalaban natin ay ang Master of Creation, sigurado ako na alam niya na ang prinsesa bilang priestess, ang may kakayahan para labanan ang illusion barrier. Pero kung ganun, bakit niya ito isinet up ng ganito? Biglang nagkaroon siya ng ideya. Mabilis niyang hinagis ang kanyang kahoy na espada kay Shay at sumigaw, tingin ko, kakailanganin mo ito. Agad naman itong sinalo ni Shay bago pa siya tuluyang lamunin ng mga anino. Biglang nalungkot si Xiaorin at tinanong si Kane, sinakripisyo ni Shay ang sarili para iligtas tayong dalawa, tama. Matigas ang sagot ni Kane, oo. Habang nag-iisip siya kung ito ba ang tamang daan papunta sa likod ng kastilyo, kung saan sila nakapasok at winasak ang depensa, si Xiaorin naman ay hindi pa rin makapag-move on. Muli siyang nagsalita, pero, sinabi mong gawin niya iyon. Paano mo nagawang hayaan siyang isakripisyo ang sarili niya? Matatag ang sagot ni Kane, ito ang pinakamakatuwirang pagpili. Walang dahilan para tayong lahat ang maparusahan. Sa isip niya, tahimik niyang inusal, alam ko ang kakaibang katangian ng illusion barrier ng mas mahusay kaysa kaninuman. Kahit sa isang nakaraang buhay, ito ay natalo ng 8 Lights Array. Muling sinagot ni Kane si Xiaorin, oo, nakokonsensya ako. Kaya ililigtas ko siya mula sa illusion barrier at hihingi ng tawad. Nagulat si Xiaorin sa narinig. Akala niya ay patay na si Shay, kaya agad siyang nagtanong, teka, hindi pa siya patay. Sumagot si Kane, ha? Hindi, buhay pa siya. Napabuntong hininga si Xiaorin, ganun ba? Ngumiti si Kane at sinabing, oo, kaya huwag kang mag-alala. Tara na, magpatuloy na tayo. Umakyat na ang dalawa sa hagdan. Habang papaakyat, biglang may nabasag na salamin. Kasabay nito, isang malalim at galit na boses ang umalangaw sa paligid, anong ginagawa niyo sa kastilyo ko? Napalingon si Xiaorin at nagkomento, mukhang andito na naman ang Beast King. Napatingin si Kane sa paligid at mabilis na nagdesisyon, kailangan na nating magmadali. Hindi nagtagal, nakarating sila sa ikapitong palapag. Ang nakapagtataka,
wala man lang silang nadaanang patibong. Ngunit, may kakaibang pakiramdam silang nararamdaman sa palapag na ito. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Nagbigay ng obserbasyon si Cain, ang silid ng Beast King ay malamang ang puso ng Shadow World. Dahil doon, hindi kayang lumabas ng mana. Kung may mga patibong man, siguradong nandito ang mga iyon. Kaya dapat tayong mag-ingat. Sumang-ayon si Xiaorin at tumango. Patuloy silang naglakad nang biglang may marinig silang boses, maligayang pagdating, mga mahal kong kontrabida na sumusubok patayin ang Beast King. Agad silang napahinto sa kanilang nakita, isang babae. Siya ay walang iba kundi si Tentei, isang taong kilala ni Xiaorin. Napangisi si Tentei at nagsalita, sa kasamaang palad, hindi ko na kayo maaaring hayaang magpatuloy pa. Si Tentei ang tinaguriang kalasag ng Imperial Family, isa siya sa 6 na halimaw ng ika-4 na kontinente. Kasing lakas siya ni Sword God, ngunit kung ikukumpara, mas matibay pa ang depensa niya kaysa sa matandang Sword God mismo. Tumingin si Tentei kay Xiaorin at nagtanong, kilala mo ako? Agad namang sumagot si Xiaorin, hindi mo na ako maalala. Huwag mong sabihing pati siya, nawala na rin. Napatingin si Cain at sumingit sa usapan, mukhang ganun na nga. Kinain na rin siya ng barrier. Naisip ni Cain, si Tentei ang pinakamalakas na pawn ng caster. Kaya ba hindi pa niya tinatawag ang Beast King? Balik sa eksena ng laban. Sinubukang kausapin ni Xiaorin si Tentei, ngunit bigla itong tumalon at mabilis na sumipa sa kanya. Napaatras si Xiaorin, halatang nasaktan. Mukhang hindi ko siya makukumbinsi. Napagdesisyonan niyang manatili sa palapag na ito upang bigyan si Cain ng pagkakataong makapagpatuloy. Nag-aalalang nagtanong si Cain, kalaban mo si Tentei, kaya mo bang pagtiisan? Bahagyang ngumiti si Xiaorin. Mukhang imposible, sagot niya, pero mananalo pa rin ako. Hinanda niya ang kanyang espada at agad umatake. Nagtama ang kanilang mga espada. Habang pinapanood ni Cain ang laban, bigla siyang may naalala. Ang teknik na Heaven Style, nakita ko na ito sa aking ikatlong buhay. Ito ay estilo ng Vistren family. Napaisip siya. Bukod pa riyan, mayroon siyang kakayahang nagbukas mula sa kanyang dating buhay. Hindi kaya may kinalaman ito sa pagiging master of all in creation, ko sa pangatlo kong buhay. Habang nag-iisip si Cain, sumigaw si Xiaorin, umalis ka na. Agad na tumakbo si Cain upang ipagpatuloy ang misyon. Sa kanyang harapan, isang pinto ang bumungad. Agad niya itong binuksan. Sa sandaling bumukas ang pinto, isang malamig na tinig ang lumutang sa hangin. Oh, hindi ko inaasahan na babaliwalan mo lang si Tentei at basta na lang tatakbo papunta rito. Lumantad ang isang figure mula sa kadiliman. Maligayang pagdating sa aking kanlungan, dating Master of All in Creation, Cain von Euclid. Ako ang kasalukuyang Master of All in Creation, at binabati kita. Patuloy na naglakad si Cain papalapit sa lalaki. Bigla niyang naramdaman ang isang harang, isang barrier. Agad niyang napagtanto na ito ay isa sa mga kapangyarihan ng Atruma, ang nilalang na lumikha nito. Ngumiti ang lalaki at nagsalita. Dahil hindi mo magagamit ang mana rito, imposibleng masira mo ang barrier na ito. At ang harang na ito, lubos na nag-iisa sa akin. Hindi mo kailanman makukuha ang aking kapangyarihan. Kalma namang sumagot si Cain. Oo, wala akong magagawa laban sa Atroma. Gusto mo bang makipagkwentuhan? Saglit na natahimik ang Master of Creation, saka ngumiti. Bakit hindi? Sagot niya, dumating ka rito ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. May naisip akong ideya, bakit hindi tayo mag-usap habang naglalaro ng chess? Sumagot si Cain, hindi ako fan ng chess. Agad namang hindi ito nagustuhan ng Master of Creation at mariing sinabi, hindi mo ba naiintindihan kung sino ang may higit na kontrol dito? Kung gusto mo ng sagot, mas mabuting pumayag ka na lang. Halatang nagalit ito sa naging tugon ni Cain tungkol sa hindi niya pagiging mahilig sa chess. Napabuntong hininga si Cain at sumagot, fine, gets ko na. Saka siya naupo sa silya. Natuwa naman ang Master of Creation at ngumiti, tamang desisyon. Nagpatuloy ang lalaki at tinanong, ano ang gusto mong pag-usapan habang naglalaro tayo? Pinagmasdan ni Cain ang chessboard, gumagalaw ang mga pyesa gamit lamang ang salita ng kanyang kalaban. Sa wakas, nagtanong na siya, bakit mo pinili ang Atroma? Parte lang naman ito ng iyong nilikha.
Hindi ba mas makakagawa ka ng perpektong barrier kung ginamit mo ang lahat ng iyong creations? Sumagot ang lalaki, ang iba pang mga barrier ay hindi nakikita. Pero ang Atroma, isa ito sa pinakamagandang napili ko, dahil gusto kitang makitang magdusa habang natatalo ka sa akin. Napakunot noo si Cain. Iyon lang ba ang dahilan? Tumawa ang Master of Creation at sagot niya, ang barrier na ito ay sapat na upang pigilan ka kung nasaan ka man ngayon. Sinabi sa akin ng Absolute One ang lahat tungkol sa iyo. Napangiti si Cain. Kaya pala ang dami mo ng alam. Ginamit mo rin ba ang priestess para akitin ako sa pangalawang kontinente? Nagpatuloy siya. Ang Shadow World ay isang barrier na umiiral ng hiwalay, walang kinakailangang mana mula sa caster. Napaka-unique nito. Isa itong paraan na hindi makakanakaw ng mana ko. Pinagalaw ni Cain ang kanyang knight papunta sa C6. Nagpatuloy siya. Bukod pa rito, maaari itong manatili ng walang hanggan. Ang layunin mo ba ay i-trap ako dito? Biglang tumawa ng malakas ang Master of Creation. Napakatalino mo talaga, Cain. Tama ang lahat ng sinabi mo. Plano ko talagang matrap ka rito, para magkasama na tayo magpakailanman. Malamig na sumagot si Cain. Hindi ba mas madali kung papatayin mo na lang ako? Ngumiti ang lalaki. Ayokong sundan ang yapot ng Absolute One at mamatay sa parehong paraan. Ito ang pinakasiguradong paraan upang talunin ka. Nag-isip saglit si Cain at saka sumagot, so, ibig sabihin, takot ka. Habang nag-iisip sila ng susunod na tira, nagpatuloy si Cain. Kung takot ka, bakit mo gusto pang makipaglaro ng chess sa akin? Paano kung may backup akong paparating habang nagsasayang tayo ng oras dito? Ngumiti ang Master of Creation. Kahit dumating pa sina Shaorin at ang Sword God, ano bang magagawa nilang dalawa? Saglit itong tumigil at ngumiti ng may panunukso. Oh, teka, may nakalimutan kang isa. Sumagot si Cain, ang isa sa pinakaiiwasan mo, isang napakadelikadong bagay, kaya inilayo mo sa pinakamalayong posibleng lugar mula sa atin. Ngumiti ang Master of Creation. Sinasabi mo bang si Xavier Vistren? Huwag kang tanga, wala namang paraan para makatakas siya sa illusion barrier nang siya lang mag-isa. Ngumiti si Cain. Oo, kung nag-iisa lang siya. Biglang na-checkmate ni Cain ang kanyang kalaban, ang Master of Creation. Nanlaki ang mata ng lalaki, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa pang-aasar, sinabi ni Cain, mukhang desperado ka talagang talunin ako, kahit sa isang board game lang, kaso nabigo ka. Nakakahiya ka. Nagpatuloy siya, paano kaya kung isa pang laro? Sisiguraduhin kung hindi ako seseryoso sa'yo. O paano kung magsimula ako ng walang queen? Sa ganung paraan, magiging masaya ka, hindi ba? Nagbago ang eksena, ngayon, ipinakita si Shay, unti-unting nagigising. May isang tinig na ginigising siya, isang pamilyar na boses. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa harapan niya, natanong niya ang Beast King. Nag-aalala itong nagtanong, bakit ka umiiyak, Shay? Nagkaroon ka ba ng bangungot? Sa eksenang ito, makikita rin ang ina ni Shay. Sa gulat ng lahat, tinawag ni Shay ang kanyang mga magulang, Mommy. Daddy, napatingin ang mag-asawa sa isa't isa, nagulat, sapagkat hindi sila tinatawag ng ganito ni Shay noon. Dumating din si Nereal at lumapit sa prinsesa. Gusto mo bang matulog ng katabi kita? Tanong niya. Ngumiti naman ang kuya ni Shay at sinabi, masaya kami na pinagmamasdan kang natutulog, kaya wala kang dapat ipag-alala. Sa eksenang ito, makikita na buhay ang buong pamilya ni Shay, kasama si Nereal. Niyakap ni Shay ang kanyang ina, at sinabi nito, ayos na ang lahat. Isa lang itong masamang panaginip. Napayakap din si Shay, halatang miss na miss niya ang kanyang ina, at sumang-ayon siya na panaginip lang ang lahat ng nangyari. Biglang may isang boses na nagsalita, ang Sword Akasha ay nasira na, at ang buong pamilya mo ay patay na, pero hindi iyon ang nangyayari dito. Isang tao ang nagyaya kay Shay na lumabas at uminom ng tsaa, at pumayag naman ang prinsesa. Habang naglalakad, may napansin siyang isang bagay, ang mistiltin, ang espada ni Cain. Nagtaka siya, bakit nandito ito? Inabot niya ang espada, ngunit habang papalapit ang kanyang kamay, naalala niya, binato ito ni Cain sa kanya. Kung ganoon, ang espada na ito na nasa harapan ko ay nangangahulugang. Ang bangungot na iyon ay hindi basta panaginip lamang. Sa kabaligtaran,
Ang mundong ito ang panaginip. Naisip ni Shay na gusto niyang manatili rito at magpanggap na buhay pa ang lahat ng kanyang mahal sa buhay. Ngunit, alam niya rin, kailangan niyang bumalik sa realidad at ayusin ang lahat gamit ang sarili niyang mga kamay. Niyakap niya ang kanyang pamilya at sinabi, "Mahal ko kayo." Alam niyang ilusyon lamang ang lahat, pero masaya siya na nagkaroon siya ng pagkakataong magpaalam sa kanila sa ganitong paraan. "Paalam sa inyong lahat, mamimiss ko kayo." Balik ang eksena kina Kane. Checkmate. Sa pagkakataong ito, si Kane naman ang natalo. Sinabi niya, "Ang kay-abangan ko ang nagpatalo sa akin." Nakangiti lang si Kane at sinabi, "Binabati kita. Panalo ka." Bagamat sigurado akong mananalo pa rin ako, kung itinago ko ang reyna. Agad na kumontra ang Master of Creation. "Anong sinasabi mo?" Sumagot si Kane, "Ang sinasabi ko, basta't nananatili ang reyna sa ekwasyon, mananalo ako." Napailing ang kalaban niya. "Nakakahiya ka. Gumagawa ka ng mga palusot pagkatapos ng laro. Kung nandyan pa ang reyna mo, malamang iba ang gagawin." Kung galaw, ngumiti si Kane. "Sa tingin mo ba, palusot lang ang sinabi ko? Naiintindihan ko na hindi nababalik ang reyna ko sa larong ito. Pero sa totoong buhay, iba ang usapan." Nagulat ang Master of Creation at napatanong, "Ano?" Sumagot si Kane, "Ang sinasabi ko, ang reyna ko ay babalik." Biglang may bitek sa hangin, naglabas ito ng berdeng liwanag. Mula sa bitek, lumabas si Shay. Napatayo ang Master of Creation, hindi makapaniwala sa nakita niya. "Nakabalik na ako," sabi ni Shay. Gulat na tanong ng lalaki, "Paano ka nakatakas?" Ngumiti si Shay. "Master of Creation, sa tingin mo ba, makukulong mo ako ng ganun lang? Ako ang prinsesa ng ikalawang kontinente, ang natatanging nalalabing tagapagmana. Dumating ako rito para tapusin ka." Gamit ang kanyang talisman, sinimulan ni Shay sirain ang barrier, ang parehong harang na hindi kayang basagin ni Kane. Nagsimulang mag-crack ang barrier, at nagimbal ang Master of Creation. "Tama na, huminto ka," sigaw niya kay Shay. Ngunit tuluyan nang nawasak ang barrier, kasabay ng isang malakas na pagsabog. Tumawa ang Master of Creation at nagsabing, "Ginagawa kong katawa-tawa ang Absolute One, pero, mukhang ako ang natalo ngayon." Lumapit si Kane sa kanya at nagtanong, "Bago kita patayin, gusto kong malaman. Bakit mo ako piniling labanan?" Sumagot ang lalaki, "Hindi ko ba sinabi sa'yo? Nakita ko ang alaala ng Absolute One, at naisip kong kaya kitang talunin." Ngunit hindi sumang-ayon si Kane. "Hindi, isa kang duwag. Kahit nagising ka bilang Panginoon ng lahat sa paglikha, mas pinili mong magtago kaysa lumaban sa akin. At kaya mo naisip ang I-trap ako gamit ang kakaramput mong kapangyarihan. Imposible, parehas lang yan sa pagpili mo sa Atroma. Ginamit mo yun dahil wala ka namang ibang kapangyarihan, tama ba? Ano talaga ang nangyayari rito? Sabihin mo ang totoo." Halos mautol sa takot ang Master of Creation. Nanginginig niyang isinagot, "Nang makita ko ang alaala ng Absolute One, may napansin akong kakaiba. Kung hindi ko agad papatayin si Kane, ang lalaking yun, ay buburahin ang aking pag-iral." Sumagot si Kane, "Ang lalaking yun. Nalaman mo rin ba yan mula kay Absolute One?" Umiling ang Master of Creation. "Hindi, nalaman ko ito mula mismo sa All-in Creation, na nasa loob ko." Ang All-in Creation, ay isang kapangyarihang nagkokonekta sa lahat ng katotohanan sa mundo. Sa madaling salita, kaya kong makita ang bahagi ng hinaharap. Kaya nga wala akong ibang pagpipilian kundi labanan ka upang mabuhay. Kane von Euclid, ang apostol ng pagkawasak. Ang lalaking yun, ay ang mortal mong kalaban, at nakatadhana kang hindi siya matatalo. Kaya tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Ngunit tumingin lang si Kane sa kanya, Hindi ako magpapakain sa sarili kong kapalaran." Habang papalapit si Kane kay Shay, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa ulo. Nag-aalalang lumapit si Shay at tinanong siya, "Ayos ka lang ba?" Biglang nagsalita si Kane, ngunit tila ibang presensya ang bumalot sa kanya. "Walang sino man ang mas mataas pa kaysa sa akin." Kasabay nito, isang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanya, isang spell na may halong abo at anino. Sa nanginginig na boses, muling nagsalita si Kane. "Dahil karapatan kong maghari sa pisikal at metaphysical na mundo, at maging sa mundong walang anuman. Dahil ako ang All-in Creation."
Lumipat ang eksena sa laban ni Sword God at Beast King. Napansin ng Sword God ang isang kakaiba sa langit, parang may humihigop sa mga anino. Mukhang natalo na ni Cain ang caster. Biglang nawala ang parang alikabok na anino mula sa katawan ng Beast King. Kasabay nito, naalala niya kung sino ang kaharap niya, ang Sword God. Tinanong ng Beast King kung bakit naroon ang Sword God, ngunit nagtanong din pabalik ang Sword God kung bumalik na ba ang alaala nito. Takang-taka ang Beast King. Anong sinasabi mong alaala? Bumalik. Hinahanap din niya si Shay at tinanong kung ano ang ginawa nito. Napansin agad ng Sword God na ang kamay ng Beast King ay unti-unting bumabalik sa pagiging anino. Biglang lumabas si Tente at nagsalita. Hindi ba halata? Ang mga Shadow Dolls ay mawawala kasabay ng mga anino at ng Shadow World. Tinawag ng Sword God si Tente at tinanong, kinain ka rin ba ng Shadow World? At ano ang nangyari sa iyo? Bakit puro sugat ka? Sumagot si Tente, ang mga sugat na ito ay gawa ng isa mong disipulo. Mukhang pinalaki mo siya ng maayos. Ang kanyang estilo ay mas kahawig ng kay Beast King kaysa sa iyo. Agad na naisip ng Sword God na si Xiaorin ang tinutukoy nito, kaya dali-dali siyang nagtanong, si Xiaorin ba ang may gawa niyan sa iyo? Sumagot si Tente, alam kong nag-aalala ka sa disipulo mo, pero wala nang natitirang oras ang Beast King. Isa na lamang siyang shadow puppet. Tingin ko, hayaan na lang natin siyang sabihin ang kanyang mga huling habilin, dagdag pa ni Tente. Sumang-ayon naman ang matanda, sinabi rin ni Tente kung nasaan si Shay, nasa ikawalong palapag ito. Agad na sumibat si Sword God, bitbit ang Beast King. Samantala, pagdating ni Xiaorin sa ikawalong palapag, tumambad sa kanya ang eksena. Si Cain ay wala pa rin sa sarili at tuluyang nagliliwanag. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Sumunod na dumating si Sword God kasama ang Beast King. Shay, nakita din kita, sabi ng Sword God. Agad na tumakbo si Shay papalapit sa kanyang ama at nagulat siya nang maalala na muli nito ang lahat. Isang nakakalungkot na tagpo, bago tuluyang mawala, ang tanging nasabi na lang ng Beast King kay Shay ay, mahal kita. At tuluyan na siyang naglaho. Sa huling pagkakataon, tinawag siya ni Shay, Daddy. Kahit si Sword God at Xiaorin ay nalungkot sa kanilang nasaksihang eksena ng mag-ama. Tuluyan nang umiyak si Shay, pero lumapit sa kanya si Cain mula sa likuran at sinabi, huwag kang umiyak. Nagpatuloy si Cain at sinabing, bilang master ng lahat ng paglikha, hindi ko matatanggap ang ganitong klaseng pagtatapos. Gumamit si Cain ng isang bagong kakayahan, ang itama ang maling katotohanan gamit ang iyong paniniwala. Ibabalik niya ang Sword Akasha sa kung ano ito bago ang trahedya. Pinakawalan ni Cain ang isang liwanag patungo sa kalangitan, ang Light World Reversal. Biglang lumiwanag ang paligid. Nagulat maging ang prinsesa at nasabi, kanina, napakadilim, ngayon naman, napakaliwanag. Ngumiti si Cain at sinabing, binalik ko ang lahat sa kung paano ito bago pa masakop ng Shadow World. Bumalik na rin ang mga mahal mo sa buhay, kaya huwag ka nang malungkot. Bakas sa mukha ng prinsesa ang hiya kay Cain. Hindi niya napigilan ang pagluha at sinabi, palagi ka nalang kumikilos para sa ibang tao, kahit wala naman silang kinalaman sa'yo. Sa wakas, ngumiti na ang prinsesa at nagpasalamat kay Cain. Napakabuti mong tao, wika niya. Natuwa naman si Cain at sinabi, ayan, mas maganda ka ng tingnan. Ngayon, may mga bagay naman akong kailangang gawin. Magkakaroon lang ako ng mixing biyahe. Pumikit si Cain at biglang napunta sa ibang dimensyon sa loob ng kanyang isipan. Late ka na, sabi ng isang boses. Palagi mo akong pinaghihintay. Biglang may lumabas na babae mula sa likod ng kurtina at sinabi, maligayang pagdating, Cain von Euclid. Nagulat si Cain at napabulong sa sarili, babae. Sumagot ang babae, nasorpresa ka ba? Isang bagay na hindi mo inaasahan ang dumating para pasalamatan ka sa pagbabalik ng iyong lolo. Maupo ka, gusto kitang makausap. Sumagot si Cain, tungkol saan? Tungkol ba sa pagtanggap ko sa'yo? Umiling ang babae, hindi. Alam mo namang para na akong lason sa'yo, hindi ba? Kung tatanggapin mo ang lahat sa paglikha, maa-absorb mo rin ang aking personalidad. Kaya alam kong mahirap itong hilingin. Pero hindi ko hihilingin ang aking muling pagkabuhay. May isang alok akong interesante para sa'yo, Cain. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking kapangyarihan at kaalaman. Siyempre, ito'y magiging kapangyarihan lamang ng lahat sa paglikha,
ngunit wala akong isasamang bahagi ng aking personalidad. Kapalit nito, kailangan mong ituro sa akin ang lahat tungkol sa hindi kilalang mundong ito, ang mundong pinagbalikan ng iyong lolo. Sumagot si Kane, mukhang favorable naman ang mga kondisyong iyon, pero ayoko ng kapangyarihan mo. Nagulat ang babae. Ano? Muling nagsalita si Kane. Ang una kong dahilan, kung makuha ko ang lahat sa paglikha, mawawalan ako ng mana mula sa aking puso. Kapag nangyari iyon, lahat ng elixir na nakuha ko ay mabubura, at mawawala rin ang aking mana. Malaking abala iyon para sa akin. Pangalawa, hindi ko mailigtas ang aking buhay kung malalaman ko ang katotohanan. Nangyari na ito noon. Ang dating master ng paglikha ay sinubukang wasakin ang mundo upang matuklasan ang totoong nakatago sa isang lugar na hindi kayang maabot. Sumagot ang babae, pero hindi ko ba nasabi sa iyo? Ibibigay ko rin ang lahat ng aking kaalaman. Ako lamang ang tanging may kakayahang makita ang hinaharap kung saan hindi ka mapapatay ng lalaking iyon. Kapag natutunan mo ang hinaharap, maaari mo itong baguhin, pati na rin ang iyong kapalaran. Naniniwala ka ba na hindi mo ako kailangan? Napaisip si Kane. Kahit ang Absolute One ay hindi rin alam kung sino o ano ang lalaking iyon. Pagkatapos, sumagot si Kane sa babae. Naiintindihan ko. Tatanggapin ko ang deal, pero hindi ko pa rin tatanggapin ang kapangyarihan ng lahat sa paglikha. Ngumiti ang babae. Ayos lang. Umpisahan na natin kung ano ang mas mahalaga. Kane von Euclid, kung gusto mong maiwasan ang hinaharap kung saan mapapatay ka ng lalaking iyon. Kailangan mong pumunta sa Third Continent kasama ang witch, at dapat sumali siya sa grupo mo o pumili ng panig mo. Balik sa realidad. Narinig ni Kane ang sigaw ni Shay, tinatawag ang kanyang pangalan. Nagkamalay siya, at magkasabay silang naglakad palabas. Tinanong siya ni Shay kung ayos lang ba siya at kung maaari namang ipagpaliban ang meeting nila sa ama nito bukas. Sumagot si Kane, ayos lang ako. Nakilala na ni Kane ang master ng lahat sa paglikha, at nang magising siya, nasa kanyang silid na siya sa palasyo. Nandoon din si Shay, na nag-aalala sa kanya, pati na rin ang Sword God. Sinabi ni Kane na ayos lang siya, at tinanong niya kung kamusta ang prinsesa, dahil alam niyang napakahirap makawala mula sa illusion barrier. Napaisip si Shay, ang illusion barrier. Actually, hindi niya na ito maalala. Dahil ginamit ni Kane ang reversal magic at bumalik sa nakaraan, wala nang nakakaalala ng kahit ano mula sa Shadow World, kahit ang Sword God ay walang naalala. Dumating na ang oras para kausapin si Kane ng Beast King. Ipinaliwanag ni Kane sa kanila na siya lamang ang nag-dispel ng barrier. Masyado nang magulo ang sitwasyon, at baka hindi sila maniwala kung sasabihin pa niya na naibalik niya ang Sword Akasha sa dati. Hindi makapaniwala ang Beast King sa kanyang narinig, na ang nagligtas sa Sword Akasha mula sa barrier ay isang bata. Nagpasalamat siya at, sinabi, ipapaayos ko ang nararapat na pabuya para sa iyo, Kane. Ngunit agad sumagot si Kane, hindi ko ito ginagawa para lang sa pabuya. Ngumiti ang Beast King, oo, alam ko naman iyon. Pero, please, tanggapin mo na lang. Dagdag pa ng prinsesa, kailangan mo itong tanggapin. Napaisip si Kane, like father, like daughter talaga sila. Sa huli, pumayag siyang tanggapin ang pabuya, pero sinabi niya, nasa gitna ako ng paglalakbay ngayon, kaya hindi ko maaaring tanggapin ang anumang bagay na masyadong malaki. Nagtanong ang prinsesa, bakit hindi? Di ba may mimik ka? Agad na tinakpan ni Kane ang bibig nito. Bulong niya kay Shay, kapag nalaman ito ng iba, malalagay tayo sa panganib. Please, sikretuhin natin ang tungkol sa mimic. Tumango si Shay. Okay. Biglang may narinig silang boses. Oh, my. Lumingon sila, ito ang ina ni Shay. Agad na humingi ng tawad si Kane. Pasensya na po sa aking pagiging bastos, prinsesa. Samantala, ang prinsesa ay halatang kabado, hinihingal ito at nakahawak pa sa kanyang dibdib. Ngumiti ang Beast King at nagsalita, naiintindihan ko. Ang Vistren Royal Family ay palaging namamangha sa malalakas. Nagtaka si Shay. Ano pong ibig sabihin niyan, ama? Ipinaliwanag ng Beast King, iyon ang likas na ugali naming mga beastman, nahihila kami palapit sa malalakas. Ngayon, pati si Kane ay naguguluhan na rin sa sinasabi ng Beast King. Maya-maya, nagpatuloy ito at nagtanong, pero, malakas ba talaga siya? At gaano siya kalakas?
Sa hindi na mapigil ang excitement, niyaya ng Beast King si Cain para sa isang laban. Makipag-match ka sa akin. Kapag nanalo ka, tatanggapin ko ang relasyon ninyo ni Shay. Nagulat si Cain. Ha? Anong relasyon? Kami ay... Biglang sumabat ang Beast King. Natatakot ka ba? Gusto mo na bang tumakbo? Kasunod nito, biglang sumigaw ang Beast King. Ang isang lalaki ay dapat tumayo ng matuwid at tanggapin ang hamon. Napasigaw din si Shay. Ama, sabay takip ng dalawang tenga at pak. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa kanyang ama. Tumilapon ang Beast King sa lakas ng suntok ni Shay. Nagulat ang lahat, pati na ang mga kawal. Mabilis namang nakabangon ang Beast King, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala sa lakas ng kanyang anak. Sobrang lakas na ni Shay, halos kasing lakas ko na siya kapag nasa bloodstream form ako. Napansin din ng Beast King ang isang kakaibang bagay sa diadem ni Shay. Tinanong niya ito, Shay, ang diadem na yan, hindi ba ito ang divine artifact na ninakaw sa atin isang dekada na ang nakalipas? Nako, napalunok si Shay. Hindi na niya nagawang itago ang diadem, na sinabi pa mismo ni Cain sa kanya na dapat ay isang lihim. Biglang sumabat ang ina ni Shay. Dahil ang bloodstream mo ay nagising ng wala pang full moon, ibig sabihin, ito ay tunay na divine artifact, tama. Wala nang nagawa si Shay kundi tumango. Oo, nagpatuloy ang ina ni Shay. Di ba may prophecy na nagsasabing ang pinili ng artifact ay magiging pinakamalakas sa buong Vistren sa lahat ng panahon? At ngayon, nangyari na ang prophecyang iyon. Nagulat ang Beast King at hiniling niyang magpaliwanag si Shay. Handa na sanang magsalita si Shay nang maisip ni Cain, mukhang hindi na natin sila malilinlang muli. Biglang bumukas ang pinto. Ang nagbukas nito ay si Shaorin. Cain, Shay, nandito ba kayo? Sigaw niya. Nagtaka si Shay. Shaorin, bakit parang nagmamadali ka? Pagpasok ni Shaorin, bigla siyang natigilan. Ha? Di ba, nawala ang Beast King? Nagtaka ang Beast King. Ako, nawala. Anong pinagsasabi mo? Napatingin si Cain kay Shaorin at napaisip. Si Shaorin, naaalala niya ang nangyari sa Shadow World. Agad niyang hinatak ito palabas ng silid upang makausap ng pribado. Sa labas ng kwarto, gulat na nagtanong. Si Shaorin, walang kahit sino ang nakakaalala ng nangyari sa Shadow World. Sumagot si Cain, wala. Ang prinsesa at ang sword god, ang tanging naalala lang nila ay ang nakita natin ang Sky Dragon. Bukod doon, wala na. Napaisip si Shaorin, pero bakit tayo naaalala natin? Umiling si Cain, hindi ko alam. Alam ni Cain na siya ang may kontrol sa lahat ng paglikha ngayon, kaya may dahilan kung bakit naaalala niya ang nangyari. Pero, bakit si Shaorin ay naaalala rin ito? Halata sa mukha ni Shaorin ang pagkalito. Maya-maya, naisip niya, baka, isa lang itong panaginip. Nagtaas ng kilay si Cain. Anong panaginip? Nagpatuloy si Shaorin. Ikaw, wala ka bang naranasang kakaibang panaginip noong hinimite ka? Umiling si Cain. Wala. Anong klaseng panaginip naman yun? Tumingin saglit si Shaorin sa malayo bago sumagot. Isa itong hindi magandang bangungot. Kalimutan mo na, wala to. Pero pwede ba akong magtanong? Tumango si Cain. Ano yun? Sinabi ni Shaorin, ilihim natin na natalo ko si Tente. Napakunot noo si Cain. Dahil ba ginamit mo ang secret swordsmanship ng Vistren family? Tumango si Shaorin. Oo, hindi ko alam kung bakit pero nung ginamit ko ang divine style, parang natural lang itong lumabas sa akin. Tahimik lang si Cain habang nakikinig, nagtataka. Natural, ha? Nagpatuloy si Shaorin. Parang na-synchronize ito sa iba ko pang pagkatao nang tinanggap ko ang all-in creation. Si Shaorin kaya, ay synchronized sa isa pang bersyon ng sarili niya sa ibang mundo. Naisip ni Cain. Nagpatuloy si Shaorin, hindi ko alam. Pero para sa akin, ang espada ay espada lamang. Tumayo siya ng matuwid at tumingin kay Cain. Gusto kong lumakas gamit lang ang espada, para mabayaran ko si Master sa lahat ng ginawa niya para sa akin. Sumagot si Cain na naiintindihan niya ang punto ni Shaorin. Sinabi rin niya, ilihim na rin natin ang katotohanan na ako ang nagbalik sa Sword Akasha. Sumang-ayon si Shaorin at sinabi, hindi naman ako tanga. Tumayo ang dalawa, at nagyaya na si Shaorin na humingi ng tawad sa Beast King. Sumang-ayon naman si Cain. Lumipat ang eksena.
Napaisip si Cain tungkol sa sinabi ng Master of All Creation. Ano nga ba ako sa pangatlong mundo? Naalala niya ang boses ng babae sa loob ng kanyang isipan. Cain von Euclid, kung gusto mong maiwasan ang kamatayan sa kamay ng lalaking iyon, kailangan mong pumunta sa pangatlong kontinente at makipag-alyansa sa witch. Para magawa mo iyon, kailangan mo si Shaorin, isang mandirigmang may dedikasyon sa martial arts at may matibay na paninindigan. Balik sa kasalukuyan, niyaya ni Cain si Shaorin na sumama sa kanya sa pangatlong kontinente. Nagtaas ng kilay si Shaorin. Bakit? Ngumiti si Cain. Sigurado akong isa ito sa magiging pinakamagandang karanasan para sa iyo. Napaisip si Shaorin. Magandang karanasan, ha? Alam niyang hindi araw-araw nagkakaroon ng ganitong oportunidad, ang makapaglakbay kasama ang isang malakas na tao tulad ni Cain. Kung gusto kong lumakas pa kaysa sa ngayon, siguro. Agad siyang tumango at ngumiti. Sure, nasa pangangalaga mo ako. Makalipas ang 2 araw, malungkot na sinabi ng Beast King, sayang. Kinailangan nilang umalis ng ganun kabilis. Sumang-ayon ang Reyna. Oo nga, hindi man lang natin sila naasikaso ng maayos. Nagpaalam na rin ang Sword God at sinabi na may mga bagay pa siyang kailangang asikasuhin sa kanyang sword school. Si Cain naman ay may mahalagang misyon sa pangatlong kontinente at kailangang makarating doon sa lalong madaling panahon. Hanggang sa nagpaalamanan na sila. Alright, aalis na kami. Bumulong si Nereal kay Shay, sayang, hindi ka makakasama sa kanila, ano? Ngumiti si Shay at sumagot, okay lang. Kailangan kong manatili, rito para sa Divine Artifact. Biglang may sumigaw, Shay. Hanggang sa muli, si Shaorin iyon, kasama si Cain. Sumagot si Shay, oo. Mag-ingat kayo sa inyong paglalakbay. Habang papalayo sila, nakangiti pa rin si Shay. Biglang, isang pulang aura ang lumabas mula sa katawan ni Cain. Agad siyang nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan. At bago pa sila makaalis, bumagsak siya sa lupa. Buti na lang at hindi pa sila nakakalayo. Mabilis na napatakbo sina Nereal at Shay papunta sa kanya. Paglapit ni Shay, may naamoy siyang pabangong amoy peaches. Kasabay nito, napansin niyang may kakaibang aura na lumalabas mula kay Cain. Hanggang sa tuluyan itong nawalan ng malay. Pagkagising ni Cain, nasa ibang lugar na siya. Napatingin siya kay Shaorin at nagtanong, nasaan tayo? Sumagot si Shaorin, nahimutay ka ng halos 4 na oras. Napatingin si Cain sa paligid. Nasa barko ba tayo? Tumango si Shaorin. Oo. Sabi mo, may mahalaga kang lakad, di ba? Nagpasalamat si Cain. Buti naman, makakarating tayo sa tamang oras. Tumingin si Shaorin sa kanya at nagtanong, kumusta ang pakiramdam mo? Ngumiti si Cain. Kung tinatanong mo kung okay ako, ang sagot ko, palagi akong mabuti. Napailing si Shaorin. Ganun ba? Kasi tingin ko, hindi ka pa okay. Ang mana control mo, sabog pa rin. Nagtaka si Cain. Nagpatuloy si Shaorin, ibig kong sabihin, tignan mo ang iyong mana. Wala ito ngayon, pero nararamdaman ko pa rin. Tumingin si Cain sa kanyang katawan at napabulong sa sarili, mana. Meron akong mana. Napansin niya ito, mahina lang, pero ramdam niyang unti-unting bumabalik ang kanyang mana. Napangiti si Shaorin, bakit? Nasurpresa ka ba? Nangyayari naman yan minsan kapag natutulog ka. Tumango lang si Cain. Ngunit sa isip niya, hindi ata napapansin ni Shaorin ang kondisyon ko bilang isang taong walang mana o hindi makagamit ng mana. Hindi kaya bumabalik ang mana ko dahil sa mga kinain kong elixirs. Kailangan kong pag-aralan ito ng maigi. Lumipat ang eksena. Sa gitna ng malawak na dagat, isang malaking barko ang marahang sumusulong sa alon. Ito ang barkong sinasakyan ni Cain at Shaorin. Ngunit sa ilalim ng tubig, isang anino ang gumagalaw. Isang dambuhalang mata ang biglang lumitaw mula sa kailaliman, kasunod nito, isang halimaw ang umatake sa barko gamit ang mga malalaking galami. Nagkagulo ang mga tao, kahit sina Cain at Shaorin, na nasa loob ng barko, ay nagulat sa biglang pag-alog nito. Parang inaatake tayo ng isang sea monster mula sa ilalim. Sabi ni Cain. Agad namang sumagot si Shaorin, lalabas ako para tingnan ang mga nangyayari. Pinigilan siya ni Cain, hindi mo na kailangan. Bakit? Tanong ni Shaorin. Tingnan mo, sagot ni Cain. Nang tumingin sila sa bintana, isang higanting mata ang bumungad sa kanila. At walang duda, si Cain ang hinahanap nito.
Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.